Isa lang ang binigkas ko na mataimtim sa Kanya. Lord, Ama namin, sumasalangit ka. Yun lang ang nasabi ko sa Kanya. Dinggin mo po ang aming panalangin. Sa panahon ngayon, wala ka na sa ibang kapitan kundi ang Panginoon. At He really came through today sa ating lahat na hindi nagpatuloy ang kadimunyuhan at ang kasapatan ng sang bilagsing iloy na adiktos na presidente sa Pilipinas. Paano na lang kung mag-martial law ang pamilya namin? Nandito kami mga OFW sa malayong lugar. Paano na lang? Yun ang inaantay nila ng Malacanang ang magkagulo. Imagine niyo guys ang dapat na sinasandigan natin na magprotekta sa ating konstitusyon. Ito ngayon ang nagbababoy sa ating lahat. Dito na pupunta na ang ating mga buwis. Ang nagtatraidor sa atin ngayon ay walang iba kundi ang supposedly ang dapat na ama ng ating bansa. Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taumbayan at ito ang usap-usapan sa mundo at trending sa social media. Pero bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan mag-like, comment at subscribe para palagi ka updated sa mga susunod nating video. Grabe, Jod, ang ako ang stress. I just spoke with one of our friends there na natrap ngayon sa loob ng Senate building since today morning. Hindi ko na pag-mention ang pangalan as per my promise, pero marami tayong doon mga media and attorney friends na nandoon sa building. Reason why na nakapanood ako kanina ng live ng News 5 dahil meron tayong mga kaibigan din na nag-alert sa atin kung ano na mga naganap doon. So I was in the car driving and News Live was doing the live broadcast. Kag narinig ko talaga ang putukan, guys. I never had a fucking cardiac arrest in my entire being until today. I swear to God. Alam niyo yung kaba ko na sino ang binaril? Si Sen Bato ba? Sino ang ginabakbakan? Kasi it was not 1, 2, 3 shots only. It was a lot. And I don't know if that live telecast of News 5 is still up on their Facebook page because I shared it. And I was so scared and I was thinking, ito ng katapusan. Alam niyo, wala naman tayong power na para i-stop ang mga ganong ganap. So, me and Daddy Boogs, sabi ko, tayo muna, let's stop on the side of the road. And I just need to pray. Sabi ko kay Daddy Boogs, kasi kahit demonita ako, kahit ganito ako kaya uyawira, kagawalang iyang bibig. At the end of the day, guys, isa lang talaga ang tinatawag ko kapag hindi ko na kaya. Kapag hindi ko na alam kung anong gagawin ko, I called unto Him. Our Father in Heaven, isa lang ang binigkas ko na mataimtim sa Kanya. Lord, Ama namin, sumasalangit ka. Yun lang ang nasabi ko sa Kanya. Dinggin mo po ang aming panalangin. Sanang walang namatay or walang pinapatay sa Senate building ngayon sa Pilipinas. Cover our senators and every people who are there inside the Senate building with the blood of Jesus. I was raising my hands up in the air. Kasi sabi ko, ano naman magagawa ko kung maglaya ko, magsisigaw ako? Isa lang ang takbuhan ko, ang Panginoon. And I was in tears. I was really crying. I went down on the car. Wala akong pakialam. Kahit sa gilid kami na kalsada ni Daddy Boogs, I went out of the car and I knelt down. Lumuhod ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, huwag naman sana
na nilusob ang Senado at pinatay lahat ng mga senators namin, Lord, who are really trying and doing their best to make this impeachment trial justifiable, unbiased, impartial, na kung ano man ang kainatnan nito, Lord, kung mag-guilty man si VP Sara, kung ma-appoint man siya, nasa iyo na, Lord. Nasa kamay mo na ngayon, kung nasaan ka man ngayon. Tanggapin mo, Lord, ang aming panalangin right now. Please open the heavens. Kasi wala kami magagawa sa mga satanas. Wala sang ibang power. Kami. Pero kami ngayon nagsisigaw. Save us, Lord. Save our sovereignty. Save our flag. Save our constitution because we can only do so much. Kinabahan ako para sa mga senators natin. Kinabahan ako para kay Senator Bato sa ating Senate President Alan Cayetano kasi mainit sila ngayon eh. Kinabahan ako sa majority. Parang our lives, every Filipino, yung buhay natin, it flashed right into my eyes. And I knelt down under the heat of the sun, 45 degrees. Wala akong pakialam, sabi ni Lady Books, baby, what are you doing? Sabi ko, I'm talking to my God. Sa panahon ngayon, wala ka na sa ibang kapitan kundi ang Panginoon. At He really came through today sa ating lahat na hindi nagpatuloy ang kadimunyuhan at ang kasapatan sa bilagsing iloy na adiktas na presidente sa Pilipinas. According mismo kay Senator Amy Marcos na kapatid niya, ang sabi ng mga NBI ang utos sa kanila, by all means, kunin si Senator Bato kasi yuda kung ilan ang mamatay. Pero hindi sila nagwagi. Dahil mas makapangyarihan pa rin ang may kapal. Ang nakaupo doon ang Ama natin sa langit. Si Allah, ang ating Ama, nag-iisang Diyos. Hindi nagtagumpay ang mga gago, ang mga bugok, na sirain ang ating konstitusyon na ilagay tayong lahat sa peligro. Paano na lang kung mag-martial law? Ang pamilya namin, nandito kami mga OFW sa malayong lugar. Paano na lang? Yun ang inaantay nila ng Malacanang ang magkagulo. Yun ang inaantay nila para mag-declare siya sa martial law. What BBM wants, BBM gets. And it doesn't matter if it's going in exchange of the lives of so many Filipino people. Kahit ano pang sabihin, tayo ngayon hindi lang under siege. Tayo ngayon ay bumalik sa 1972 declaration ng martial law, mga anak. Bakit ako umiiyak? Bakit ako emosyonal? Dahil yurakan ng mga inang NBI ang Senado. It should be a safe haven for our senators who serves as pillars of our country. Ang mga senador that serves our pillars, sila ba ang nagaprotekta sa ating konstitusyon kasi pinabayaan tayo sa Supreme Court? Ano pa Supreme Court ang inaantay nyo na urgency? This is beyond urgency. Supreme Court! Nasaan ang TRO na prayers namin sa inyo? Hindi nyo alam na kayo ay pwede ding traidoran? Ha? Wala sang ibang natutulungan, dapat tayo. Tayong mga Pilipino. Bakit nyo hinahayaan ang isang ng dayuhan? Magpapatayan tayong Pilipino sa ng kapirasong papel na walang umares na wala namang dapat kinalaman sa ating bansa. Magpapatayan tayong mga Pilipino dahil sa ng ICC. Lintik na ICC na yan. Tingnan niyo ang nangyayari dahil trinaituran tayo ng Trillanes, ang sheriff ng ICC. Tingnan yung nangyayari. Dadanak ang dugo nating mga ordinaryong Pilipino dahil sa mga traidor kabuaya. Kung sino sa inyo ngayon dyan, mga kapatid, dyan sa Pilipinas, huwag kayong umalis sa harap ng Senate building
doon kayo magdasal. Ito ngayon ang panahon sa mga parang mga pare. Nasaan kayo ngayon? Mga pare na nagsisigaw ng peace and order. Ang mga pare na nagasigaw na ayaw nila ng kaharahasan. Ayaw nila ng mga demonyo sa lipunan. Sino ngayon ang demonyo? Nasaan ngayon ang mga pare at mga madre na nga nagapatay-patay kundi na sa kay VP Sara? Nasaan kayo ngayon? Doon kayo magdasalo. Dalhin yung lahat yung mga Biblia kag cross para mapigilan ang mga kademonyuhan sa NBI. Imagine ninyo. Imagine ninyo guys ang dapat na sinasandigan natin na magprotekta sa ating konstitusyon. Ito ngayon ang nagbababoy sa ating lahat. Dito na pupunta na ang ating mga buwis. Ang nagtatraidor sa atin ngayon ay walang iba kundi ang supposedly ang dapat na ama ng ating bansa. Kaya hindi nyo ko ma-blame kung bakit ganito na ang galit ko sa kanila. Dahil alam ko binababoy tayo. Nasaan siya sa panahong ito? Dapat siya ang nagapakita. Dapat siya ang nagapakita at nagabigay ng assurance sa ating lahat na everything is under control. Bilatsing Iloy, nasaan ka? Ito ang nangyayari, yung dipo kapag adik ang leader ng isang bansa. Kung sana ayaw ko rin sanang i-blame si VP Sara. Kasi mahal natin si VP. Alam ko nagsisisi siya. Pero sana kung makinig ka lang, Inday, kita tayo digong, na huwag ka sanang mag-partner sa kanya ng eleksyon. Kung nakinig ka lang sana kita tayo digong, na huwag mo siyang pagbigyan. Na sana kayo ni Senator Bong ang partner. Kaso may mga issues din kasi sa kanila guys May mga issues din kasi sa kanila ng mga personal. May mga personal din kasi silang mga alitan. At katulad ng sabi ni VP Sara, hindi rin siya makaluhod sa lahat ng mga Pilipino at humingi ng tawad sa maling desisyon na nagawa niya nung eleksyon nung pinagbigyan niya itong hayop na demonyo na presidente. Ako guys, alam nyo, nag-iingat din ako dito pero alam ko na anytime kapag natimingan ko sa mga Bilatsing Iloy, saksak patayin din ako. Alam ko yan. Nagmaang-maanga naman si Jung Bika. Huwag kayong magtiwala sa kanya dyan. Senate President Alan Cayetano, huwag kang magtiwala sa kanya. Traidor na sa numero 1 na sa kaahas. Gin-elevate ang kanyang posisyon. Is going to be an envoy. An envoy to Austria for anti-drugs chururot. Ipadala para guluhin ang buhay ni Spokes Harry Roque. Sinabi yan kanina ni Harry Roque sa kanyang live. Huwag na huwag kayong magtiwala na 40 days na yun ang sinasabi sa Supreme Court sa drug test, Bilatsing Iloy, at sa medical status, siya hanggang ngayon di binibigay. Muntik na ko kanina talagang mamatay habang nag-drive na bangga. Dahil habang nagapanood ko sa kotse, Bilatsing Iloy, isang live sa News 5. Gaano pa ko sana kay Daddy Books, maybe ikaw naman kaya napagod na ko, gusto ko sana mag-take a nap. Habang mas maano na kami, ma-exchange na kami Daddy Books kung sino ang nag-drive. Nag-message sa akin ng kaibigan ko, Loy, live na Loy. Maraming tao na dito ang nagapasok. Dapat media lang, pero may nagpakuno-kuno, may nagpretend na sumabay sa aming mga media. Yung pala mga nakasibilyan ng mga Bilatsing Iloy ng mga NBI. Nagpretend sila, Loy, nga sila mga media din. Napasok sila tapos bigla na lang nag-renewal. Sabi sa mga kapatiran nating mga media, tapos yun habang nag-live si News 5, Bilatsing Iloy, nagputukan yun. Muntik na kami magbalintong ni Daddy Bog sa tunga sa karsada, guys, Bilatsing Iloy. Kawawa talaga si VP Sara. Alam ko kung ano ngayon ang nararamdaman niya. And whoever, is she still at The Hague? Sa lahat dyan sa inyo sa The Hague, please protect her. Do not leave her side because we do not know. An assassination attempt happened today. That is according to our good Senator Amy. Ito, pakinggan natin ang sabi niya. Dahil kami nagtataka, andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na
Kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin. Denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP. Dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, Dedma rin. Lahat sila walang alam, pero putukan tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun. Ba't daw nagkaganon? Andito pa kami. Kanina pa kami narito. Pero talagang walang umaamin, walang may alam. Lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputo ka na dito sa inyong Senado. Amoy usok na sa lahat ng sulok. Hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest Bato at all costs. Kahit sino pa ang mamatay. Kahit sino pa ang madali. Basta, pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan. Ano ba ito? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Andito kami at... Kapatid, yan na lang salita Hindi lang ako sino-sino. Alisin natin, let us remove from the equation that she is a senator. First and foremost, she is the sister of the president. Nagsabi ang isa, siguro may kinonsensya, nga isa kay NBI nga kahit papano, may intervention sa kanyang Holy Spirit. Inutos ng presidente ang pagpasok doon sa Senate. Ito ang totoo nga nangyari, guys, according sa source ko. Ayoko lang mentionin ang pangalan kasi syempre, to protect his identity. Dumaan sila sa GSIS building. Ang unang narinig ng mga tao doon sa 5th floor, kung saan nandoon ang mga abogado, iilang media, at ang mga senators at ibang mga bodyguards ng ating mga senator, yung mga security sila, ang unang narinig nila, barina. Yung ginabarina, malaka ginabugbog, ginawasak, ginamartilyo, ginadrill ang wall sang Senate. Ang Senate building, ginawasak sa mga bilatsing iloy ng mga supot. So, hinanap ng mga Marines, ng mga mista. Maraming salamat dyan. Sa mga Marines, na mga daddy-daddy natin, men in uniform. Nakalimutan, balas ang bilat sing iloy, mga NBI, mga feeling ko ang makapatay talaga sa akin NBI. Papuntahan ako dito ni Matibag sang assassin. Pero bago mo na magawa sa akin, sir, katakot-takot ang pagdaanan mo dito. Alam nyo, nung narinig nila na may nagabarina, may nagabugbog na, may nagdidrill na sa wall, from the GSIS papunta sa Senate, ambut. Ano ang akala ni isang mga bilat sing iloy sa kala? Mga invincible ka mo? Lulusot kayong lahat sa isa ka hole, sa isa ka buho, tapos walang may makaramdam sa inyo. Ano ni ka mga istupido ni? Siguro nang galing sila bila sa Inday, nagsyabu ang mga pa. Nag-imagination sila nga ang kanilang pag-drill sa pader, hindi marinig. Ano ka mo nag-overdose ka mo sang shabu? Ngayon, may iilan sa kanila sa ibang pinto nga nakalusot ang mga nag-warning shot ang sergeant at arms. Ang security guard doon sa Senate. Siya ang nag-warning shot dahil bakit dapat lang talaga nga barilin sila? Kasi hindi sila nag-follow sa protocol that they were not allowed to enter the premises of the Senate building. So ito according sa insider na talagang very, very reliable source. Nag-attempt ang mga supot nga mga satanista, kulto, anti-Christ 666. Ginwarning shot sila ng mga osaan. Tapos ang mga bilatsing iloy bumato, nag-retaliate. Nagbaril din ang mga kasi yun ang sabi ni BBM kasi Huda, sino ang matay siya? Patsan nyo! Ay gusto ko gisubong ang ulo ni Bato. Di ko hindi sabi di Kinsimpunan mo na naman, sir, ang sapo mo, sir. Pero dahil nandoon ang mga well-trained, ang mga, this mista, it's not just a career. It is not just brotherhood. It's sacrifice. This is how they live their lives. They took an oath, a promise, a blood compact maybe, that whoever is going to be attacked sa kanilang grupo, sa kanilang kapatid, patay kung patay ang mista. That is why they are considered the highest level of civil defense.
Natatawag mo lang ang Mista Bilagsing Iloy kapag grabe na talaga ka high alert. And they were there, you know, seeing these people. Guys, alam niyo ako napaka-very patriotic ko talaga, guys. Alam niyo ba na hindi ko matapos-tapos kanta ang ating national anthem because I cry. Kahit pa nga ang ating preamble, hindi ko matapos-tapos i-recite because I crack in the middle. I cannot finish it. Dahil sa pagmamahal ko sa Pilipinas, I am so frustrated when I saw this man in uniform, guys. And I saw the flag, our flag, my country. Nung nakita ko na suot-suot nila, nandito sa kanilang braso ang flag ng Pilipinas, nanindig ang playbook ko, guys. Goosebump. Na nakita ko a little bit of hope, may kaba, and at the same time, a little bit of hope ako. So tumawag ako kagad sa ating kaibigan doon sa Senate. Sabi ko, bakit? Bakit may mga Marines dyan? Ano nangyayari? Ano naman? May martial law na sabi, hindi. Nandito yan sila. Kasi mga mista yan, huwag ka mag-alala, Loy. Sabi ko, dumapatay ko doon, nag-aihi ko sa pan. Nag-administration pa ko ngayon, ang dugo ko talaga ka-waterfalls. Ano nangyayari ba? Ano na si Patcho na si Senator Bato, sabi niya, hindi, Loy. Mga kamista yan na, brothers niya, andito to help. Doon ako nabuhayan ng loob. So nagpaputok ang mga Bilagsing Iloy, ang mga gago, ano ka mo NBI? Wala na kamusang dignidad, wala na nagtitiwala sa inyo ngayon. Wasak na ang inyong pangalan. Nakinig kayo Bilagsing Iloy sa presidente kahit mali. Ang utos niya, sino ang mas mataas? Ang katungkulan niyo sa konstitusyon o ang tao na hindi forever na leader? Ang pinakamataas sa ating bansa na merong sang power, ang konstitusyon. Hindi siya. You forgot that the very thing that you need to protect is the law. Is our constitution, not even the president. He's next. Second lang siya. Pero kung alam nyo na you're declaring already disrespecting the law. Isa na sa kamo Bilagsing Iloy isang rebellion. Sinisyon na sang ginawa nyo, NBI. Ganyan ang nangyayari kung ang inyong amo katulad kay matibag na gagubugok. Wala sila pakialam kung mayroong madamay casualties. This is our country right now. We are governed by someone who doesn't give a flying about us. Basta makuha niya ang kanyang gusto to stay in power until 2028 and beyond. Yan ang kanyang goal. E kay ninong dugo ang dadanak atin. Ang kapwa natin Pilipino, mabuti na lang walang namatay na mga taga-media. Mabuti na lang walang security guard na nabaril. Mabuti na lang walang namatay na marin. Sana kung may namatay man, sila ang mga Bilagsing Iloy ng mga NBI. Ang panawagan natin ay lahat ay magkapit-bisig. Peaceful vigil. Guard our Senate building. Kung ako sa Pilipinas ngayon, Bilagsing Iloy, mag-tent ko yan. Kahit may mga tangki, digira pa. Dapat huwag tayong umalis dyan. Mag-vigil kayo sa harap ng Senate the moment that you leave Senate building, guys. They're gonna attack again. And though Remulla did something okay today by trying to give us an assurance that he is securing, because he is actually, the ILG is in a higher position, higher hierarchy ang DILG kesa sa NBI. Di siya'y gago, nga mista na niya si Trillanes manghuna sa. Ang mga mista naman hindi naman gago at hindi naman siya under attack si Trillanes. Ang under attack naman si Bato eh. So ngayon, ito ang klase isang mista si Trillanes nga Bilagsing Iloy mahudas. Wala na sa disown na sa ng kapwa niya mista, guys. This is not about yellow, pink, green. This is about our country. Kayo nga mga ipokrita, kayo nga mga kakampings, kag mga yellow cards, mga kainsuka, ito ang gusto nyong pamamahala? Dahil lang galit kayo kay Sara nga kung tutuusin, ang inyong mga ginabidderboard ka ginaampalaya sa kanya, ang amount na nastack up sa 125 million.
na hindi nyo iniisip na ang ninakaw sa ating bilyones na ano ang nangyari sa inyong mga isip. Mga matatalino kayo, correct? 125 million ang gut-gut nyo kay Sara. Pero hindi nyo ngayon naisip ang ina na lahat ay yung patsyon. At the end of the day, wala sila sa kinikiligan ang mga yuta. Kapag humarang ka sa gusto nila, patay ka. So dapat ito ang panahon. Masuporta kayo. Masuporta kayo sa administrasyon ngayon na willing to kill. Saan ang ina ang inyong mga advocacies? Nasaan ang sigaw nyo for a better governance? Nasaan ang sigaw nyo ngayon for peace and order? This is your time to shine. Ipakita nyo ngayon na mga expert kayo bilaksing Iloy sa tinatawag nating law. Nagbigay pa ng 72 hours ang Supreme Court. Ewan ko sa Supreme Court na hindi pa nila nakikitaan sa urgency. Ano pa ma'am, sir? Na urgency ang gusto nyo, ma'am? Putuka na mamumuntik ng masira ang Senado natin. Dapat bukas na bukas din magbigay na kayo sa TRO. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko nang minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, 2 klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay na yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Beautiful. At ang nangyari, ang NBI, ay sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung Kabutigon ba lang sa imo, sir? walang NBI doon. Butigon sa imo, ipakita ko ha. Ario, ato sila sa punta sa GSIS, kabutigon sa imo, sir. Sandali lang. Ay ala, grabe ka gidya ka bakakon, sir. Hoy, Diyos ko, Ginoo ko, Lord. No, flashlight pa. May uniform NBI pa. Hindi lang siya. Ara sila to sa sagwa. Wala sila sa loob, pero to sila sa sagwa. Ayan o. Ay, kabutikon si Imo, Gijaya BBM. Grabe ka gidya ka denial, ka gidya, sir. Bilat sing Iloy. Ara ka klaro-klaro, sir, o. Sir, may mga flashlight sila, sir. Kadamo-damo sa nakakita sa kanila, BBM. Andoon sila sa labas ng isang building, hindi sa papasukin. Nga alaga din ay umalis kayo dyan, bilat sing Ilay.
kapatid mo mismo ang nagsalita kag may pumiyok nga agent nga alipungoy. Hindi marunong mag-practice ang silence of the lamb na tinatawag. Ang sabi niya, personal ka na nagsalita. Kunin si Bato din or alive o kunin si Bato arestuhin. Bala na kung sino mamatay po. Amo nang ampal mo, BBM. Ang kapatid mo, si Senator Amy Marcos, nag-declare na kinanta ka bayang mag-ilus ang isang NBI na lang. Nasubrahan ko sa sapo ma'am, ang kapatid niyo po ang nagsabi sa amin lahat personal, kunin si Bato, dead or alive, kunin sa kahit sino matay siya, nagambal lagi ng kapatid mo tapos may ebidensya. May ebidensya ang lahat na nakatrack doon. Sa Senate, nag-aligi dito ang imo nga mga backup dancers bilat si Iloy, nga kabataan ni Lucifer. Kamo ang mga 666 bilat sing Iloy sa Pilipinas. Kamo ang kauna-unahan naging paskilan di QR code nyo 666. QR code nyo 666 Antichrist. Gadinay ka? Grabe yung kudlay through your teeth, sir. Nung lumabas ang anong kitsa ang nagay mo ya BBM? So ibig sabihin, dahil sa salita mo nung nag-antay ka, lumabas ang sa Supreme Court, sinabi mo umalis na kayo dyan. So ibig sabihin, nag-utos ka sa kanila na tumambay doon at kunin si Bato, correct? Balikan natin ang salita niya. So ibig sabihin, on guard kayo, they were there. Why are they there, sir? Why were NBI there? Isn't it that you made a compromise? So alam mo pala mga pangyayari at ikaw din pala talaga ang nag-utos na magtambay sila doon. Nauhuli talaga, hindi ka talaga marunong Bilagsing Iloy. You do not know how to deliver your speech na hindi ka mabukayo. Pakinggan natin ulit. Detachment na nandun talaga at may hawak ng mga mahaba si Senator Bato. Ariya, pakinggan nyo ha. Mangumango ka At isa kitsa. pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung ng hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya Okay. kung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Okay. So, ibig sabihin, while waiting for the Supreme Court, naka-ready ang imo nga NBI. While waiting for the so-called solution or resolution of the NBI, nandoon ang iyong 666 Antichrist group of companies, sir. Dahil, according sa'yo, na nung lumabas ang sabi sang Supreme Court na 72 hours you have to comment, ang salita mo kay Matibag, umalis na kayo dyan. So, nandoon sila. Tama? Sinagot ka ni Matibag na numero 1 din kasinungaling na walang NBI doon. Sino tong mga UD nakabes ang NBI, sir? Na may kuha sa video UD ni Gune? Sino to sila sa labas ang building nagapang flashlight ang mga gago nga mga kuging? Sino ang UD nga mga NBI doon sa labas ng Senado? Guni-guni to sila, sir. Ay, grabe ka. Ngayon, ang inyong ginawa na logistics palpak. Palitan mo si Matibag dahil si Matibag gunggong. Abogado na saya. Wala na sa na-training. Wala na saya ng training bilat siniloy sa mga mista attack. Wala na saya na training kung ano ang mga esperkite sa pagkuha o sa mga kidnapping. Wala na siya sang mga skills. Ang itinatag mo nga NBI director lang. Ang alam na nasa Bilagsing Iloy, dito lang sa quarry nga illegal. Ang magkutkot sa mga buhangin kag sa mga bato, kag sa mga minerals kag ibintas ang patay huya para may ipalamon sa iba't iba niyang kabit. Palitan mo si iba kay gago na sa. He did not go to any war, sir. Hindi na sa pumunta sa mga Abu Sayyaf kag doon sa Basilan. Hindi niya alam kung ano ang mga modus. Kung paano manghuli sang isa kamista. Dapat ang ilagay mo dyan si Normis Wari. Or maglagay ka da sa mga kwan, sa mga Hamas.
Maglagay ka dyan sa mga ISIS, ang mga sagad-sagad, bala-bilat sing iloy. Ang sagad-sagad sa mga kidnapping, hindi ning gago-gago nga si Matibag. Ang alam na yun ni Matibag kung paano na saya magrubo-rubo nga pangtambay. Alam mo, hulihin mo, mista, bilat sing iloy, pinadalan mo doon ang isa katambay. Pang MMDA lang ang gago nga si Matibag, BBM. Ang dapat na ginapadala mo rin sa isa kamista, dapat kumuha ka muna bilat sing iloy sa mga Air Force One. Mga Air Force ng Amerika, balay combine mo sa mga kawali ni mga army ni Bin Laden. Bilat sing iloy, ang NBI sa mata sang mista, kung ang mista Avenger, ang imong gipadala nga mga NBI, ang mga iyo nga mga isprekitik. Pinadalahan mo lang sa mga 666 kag kulto ang mga mista nga bilat sing iloy sa mga taktikal. Mga sagad-sagad, hindi mga taktikal nga mga tinapungulay kag mga bombastic. Mista ang kalaban mo. Sagad-sagad yung mga yudi mga mountain rangers na sila. Nahuhuli ganin nila ang mga santirmo kag ang mga kapre sa bukid. Alam nila paano magtago gapakuno-kuno sila sirum-sirum. Gapakuno-kuno nagka-transform si Senator Bato nagka-transform siya sa isang Harry Potter, hindi nyo sa mahuli. Dahil alam ni Senator Bato mag-transform sa isang guni-guni at isang palaka, si Matibag bilat sing iloy nag-depend ka sa kanya. Ang alam ni Matibag yung tungits, ipadala mo doon bilat sing iloy sa mga men in uniform yung mista. Nga ang mista kahit ilagay mo sa bundok ng isang taon ang kinakain nila din pauod buhay. Kumukuha sila bilat sing iloy isang part sa kanilang skin kag ginagawa nila inasal. Ginagawa nilang part sa skin nila kag kinakain nila for survival. Tapos binadalan mo sa mga bilat sing iloy nga NBI nga ang alam nila nga laro tungits. Kung hindi ka naman lang. Tapos kayo umalis na kayo dyan, sabi niya, so ikaw din pala nag-utos. With the words that you just said, na umalis na kayo dyan, ibig sabihin, nag-utos ka nga pumunta sa Senado. Na meron na kayong usapan. May usapan na bilat sing iloy doon. Na wag bilat sing iloy mag-isprekitek ang mga gago nga NBI. Pero hindi ka nakikiniti, ikaw di pala talaga ang salarin. Maraming salamat sa inyong walang sawang panunood. Kung meron kayong komento at suggestion, mag-comment lang kayo sa comment section. At para sa mas marami pang video na katulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe. As always, maraming salamat sa inyo and goodbye.